Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, sa mundong ginagalawan natin ngayon na pinaghaharian ng social media, mahirap malaman kung alin ang totoo at kung alin ang hindi. Minsan pa, sinasadya ng mga nakakasalamuhan natin na magtago sa peking pagkatao. Isang mainit at magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Shaylee, hindi ko tunay na pangalan. Actually, lahat ng pangalan ng tao sa kwento ko ay hindi tunay. Masyadong sensitibo itong kwentong ibabahagi ko, kaya minarapat kong baguhin ang ilang detalye. Ang siste, Popoy at Bea, laki ako sa hirap. Isang simpleng housewife ang nanay ko at ang tatay ko naman ay construction worker na nadedestino sa iba't ibang lugar. Kung saan merong project, doon siya. Meron akong kapatid na mas bata sa akin ng 2 taon. Mahirap para sa mga magulang ko na pag-aralin kami ng sabay, lalo na sa college. At doon na nga ako nag-umpisang mag-explore ng paraan para magkaroon ng sariling income. Popoy at Bea, natutuwa kong ialok ang sarili kong katawan online. Kung tatanungin niyo ako kung saang platform specifically, well, sa Twitter. Doon kasi talamak ang paggamit ng secondary account na kung tawagin nila ay alter. Gamit ang account na yon, pwede kang mag-post ng mga sensitibong content. Pwede ka ring makahanap ng makakasamang maglaro ng apoy for free. Pero sa kaso ko, kinuha ko itong opportunity para magkapera. May mga nag-a-avail ng content ko kapalit ng maliit na halaga na ita-transfer nila through online payment. Yung maliliit na amount pag pinagsama-sama, nakakatulong na para panggastos ko sa araw-araw. Dahil doon, hindi ko na kailangang maghingi ng allowance sa mga magulang ko. Sa isip-isip ko, wala namang mawawala sa akin dahil hindi naman nila nakikita ang mukha ko sa mga sensitibong larawan na pinapadala ko sa mga customer ko. At malayo din ako sa panganib dahil never naman akong nakipag-meet personally. Pagkatapos mo dyan, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na maglilinis ng lababo. Okay po. Sakto, tapos na ako. Hay, paano kayang gagawin ko rito? Ano yan, ma? Ba't parang aburidong-aburido kayo? Anong parang? Aburido talaga. Bakit po? Hindi ko ba naman kasi alam kung paano pagkakasyahin tong pera natin. Sabay-sabay na lahat ng bayarin sa kuryente at tubig, tapos sumabay pa yung exam ng kapatid mo. Yun lang. Si Papa po ba? Hindi pa nagpadala? Nagpadala naman na. Kaso maliit yung pinadala niya ngayon Nautangan daw kasi siya ng pinsan niya. Ganun po ba? Kaya sana, ikaw, matanggap ka na sa trabaho na ina-applyan mo. Para naman kahit papano makatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Opo. Bale, try ko po mag-apply ulit. Hindi pa po kasi ako tinatawagan nung huli kong in-applyan Ganun ba? O sige, subok lang ng subok anak hanggat sa matanggap ka. Ganyan talaga, tiyaga-tiyaga lang sa umpisa. Opo ma, pasok na po ako sa kwarto.
Problema na naman. Puro na lang problema. Ang hirap talagang maging mahirap. Ay, nasa na ba yung earphones ko? Makapag-sound trip nga muna. Ayun. Makapag-browse nga muna sa Twitter. Oh my God! Si Rico, may bagong tweet. Video? Panoorin ko nga. So, babe, alam niyo na kung anong gagawin ha. Retweet niyo lang tong post ko at i-mention niyo ako. Ako mismo ang tatawag sa'yo. Tapos usap tayo. Usap tayo tungkol sa... Alam mo na, yung mapapakapit ka sa hinihigaan mo. OMG! Ang macho talaga ng boses niya. At ang katawan! Teka nga, retweet ko nga tong post niya. Baka sakaling mapansin niya ako. Ayan. Baka sakaling mapansin niya. Ay, makapag-shower nga muna habang naghihintay. Hala, ang bilis naman. Hello, babe. Ano Telegram account mo? Naku, ito na nga ba sinasabi ko eh. Shiligaya. And send! Oh my God, tumatawag na siya. Hello? Hi, babe. Ang bilis mo namang tumawag. Ay, wala kasi akong magawa eh. Mag-isa lang ako ngayon dito sa condo. Ang sosyal mo naman, may kondo ka. May condo nga. Kaso, wala namang kasama. Bakit naman? Wala ka bang girlfriend? Wala nga eh. Go, babe. May boyfriend ka ba? Wala. Ayaw ko pang mag-commit. Oo, paano yan? Paano kapag lumalamig ang gabi mo? Sinong nagpapainit sa'yo? Ikaw? Ako? Matagal na ako naka-follow sa'yo. Tinitignan ko lahat ng mga post mo. Talaga ba? So, what can you say about it? Pwede na. Pwede na? Yan lang? Hindi ka nag-iinit kapag naririnig mo yung boses ko? Lalo na kapag bumubulong lang ako. Imagine this. Magkatabi tayo ngayon. Tapos, bumubulong ako sa tenga mo. Nag-iinit ka na ba? Oo. Sige, tuloy mo lang. Sa tuwing bumubulong ako, mararamdaman mo yung init ng hininga ko. Sa batok mo, sa leeg mo, at unti-unti akong bababa. Shucks. Nag-enjoy ka ba? Oo. Tuloy mo lang. Okay. As you wish. And you're the reason that I'm staying faithful with you, with you. You're the only one I care for. Let me be the girl you want. And you're the reason that I'm staying faithful. Popuyat Bea, nung una gusto ko lang naman talagang pagkakitaan ng paggamit ko ng alter account. And supposedly, pansamantala lang. Hanggang makagraduate lang ako ng college. Kaya lang, dahil na-expose na ako sa mga makamundong bagay, unti-unti na rin nabuksan ang isipan ko. Mas lalo akong naging curious. Lalo na nung nalaman kong may mga nagkakaroon pala talaga ng affair doon. Karamihan, friends with benefits o fun buddies. Pero believe it or not, may mga nauuwi sa totoong relationship.
Never ko namang naisip na maghanap ng affair doon dahil nga pera lang o pera ang dahilan kung bakit ako nandun in the first place. Gusto ko lahat ng gagawin ko may balik na pera. Madalas nga payment first ang sistema ko. Literal na pera-pera lang ang lahat para sa akin. Kaya lang, there is this one guy na nakakuha ng atensyon ko. Rico na lang yung itawag natin sa kanya. Popoy at Bea, Outer World is no different from other social media platforms. Meron din tong mga sikat na profile. Maraming followers, maraming likes, maraming retweets, at isa na doon si Rico. Iba siya sa lahat ng lalaki na kasalamuha ko sa mundong yon. Hindi siya nagpo-post ng topless pictures. Hindi siya naghahanap ng sexual partner. Hindi rin siya bumibili ng content. Ang ginagawa lang niya ay nag-upload siya ng sensual ASMR. Yes, Popoy at Bea, boses lang ang puhunan ni Rico. Karamihan ng tweets niya ay puro video na walang laman, kundi blankong screen, at ang boses niyang sobrang hot na parang kinakausap ka ng malapitan. Sobrang weird pero sobra akong nata-turn on doon. Kaya napadalas ang pagsustalk ko sa kanya hanggang sa naging close kami sa isa't isa. Nasaan na kaya si Rico? Hello, babe. Gago. Real life na to. Hindi na to alter world, kaya wag mo kong paandaran yung pamacho voice mo. Sinusubukan ko lang. San ka na? Nandito na ako sa entrance. Ay, wait. Ikaw ba yung naka-green? Oo. Nandito ako sa sulok, malapit sa exit. Kinakawayan kita, oh. Ayun. Sige, kita ko na. Punta na ako dyan, ah. Hi. Yun oh, glad to finally meet you, shy ligaya. Shelly na lang. Shyly, have a seat. Thank you. Uy, mukhang may isa ka pang kamit pare ah. Ay, oo nga pala, Shyly, si EJ. EJ si Shyly. Oh, I know you. Ikaw si Shy Ligaya, di ba? Kilala mo ko? From Outer din to si EJ. Well, most probably hindi mo pa ako kilala kasi hindi naman ako pala post eh. Pero active ako sa pag-follow at pag-check ng feed. Ah, okay. Anyway, una na ako para makapag-usap kayo ng maayos. Sige tol, salamat ulit ah. Wala yun. Enjoy kayong dalawa. Hindi mo sinabi sa akin may iba ka palang friend sa altar? Hindi, actually, ngayon lang kami nagkita nun. Ha? Don't tell me. Hindi ka straight. No, straight ako. Si EJ kasi straight din. Eh, ba't kayo nagkita? Naalala mo last time, nag-post ako ng question kung sino naglalaro ng online games? Oo, tapos? Ayun, nag-reply siya. Eh, sakto naman, medyo bored din ako nun kaya naglaro muna kami. Nagkita lang kami ngayon kasi may pusta yung game eh. Natalo ako eh. Ano yung pusta? Console. What? Console? Ang yaman mo naman! Relax. Gulat na gulat. Pinaglumaan ko na yon. Kahit na. Console is console, no? Malaking pusta pa rin yun para sa isang game. Iba din kasi yung thrill ng pakikipaglaro kapag may malaking risk. Mas may excitement. Mas gagalingan mo. Kakaiba ka rin eh, no?
May tanong ako. Ano? Maganda ka naman. Bakit hindi ka mag-boyfriend? Ayoko muna ng relationship. Busy pa ako sa paghahanap ng trabaho. Kakagraduate ko lang kasi. Ayaw mo muna ng distraction. Exactly. Kaya ba sa Twitter ka muna tumatambay? Pampatanggal ng lumbay? It's a physiological need. Kailangan nating lahat yon. Sabagay. Ikaw, bakit nasa altar ka? Sabi mo nga, di ba? It's a psychological need. Ba't hindi ka na lang mag-girlfriend? Baka hindi ka maniwala pero sige, since natanong mo na rin naman, sasagutin na kita ng diretso. Ang totoo, may pagkaromantik kasi ako Alam ko na kapag nagmahal ako, seryoso. Kaya hindi ako mag-girlfriend for the sake lang na may maikama. Sus, may ganun? Wala nang ganun ngayon, boy. Alam ko mahirap paniwalaan, pero may mga kagaya namin. But in the meantime, hanggat wala pang dumarating na seryoso, edi aaluin ko muna yung sarili ko. That's why dun muna ako tumatambay sa Twitter. Okay, sabi mo Anyway, kanina pa tayo nagkukwentuhan, wala pa tayong food. Order kaya muna tayo. Oo nga. O paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ng nanay ko. Salamat sa kwentuhan. Salamat sa libre. Till next time. Next time? Uulitin pa natin to? O bakit? Ayaw mo ba? Na-turn off ka ba sa akin? Hindi naman. Na-amaze lang ako sa'yo kasi sa mga na-meet ko from altar, ikaw lang yung hindi nagaya for, alam mo na, for sex. Ewan ko ba? Nagkataon lang siguro na cute date lang yung hanap ko ngayon. Anyway, hatid na kita. No need. Magta-taxi na lang ako. Okay, hintayin na kita makasakay. You sure? Yup. Sige, ikaw bahala. Teka. Lakot, nasa na yun? May problema ba? Oo Hindi ko mahanap yung wallet ko. Hindi ko maalala kung nadala ko ba o hindi. Puro ikaw kasi nagbayad ng kinain natin Yun lang. Paano yan? Paano ka makakauwi? Gusto mo pautangin muna kita? Okay lang. Oo naman. Oy, ito, 1K. Teka, ang laki naman ito. Yan mo na, utang naman yan Okay. Thank you Don't worry, babayaran din naman kita. Wala nga naman. Kahit saka mo na ako bayaran kapag nagka-work ka na. Oo nga pala. Wala nga pala akong work. Hayaan mo, pag natanggap na ako sa ina-applyan ko, hindi ko lang babayaran tong utang ko. Ililibre pa kita. Sabi mo yan, Oo! Pexman! Popoy at Bea, tama yung narinig ninyo. Before Rico, may mga namimit ako galing sa virtual world na yon. Gaya ng inaasahan, lahat sila sex lang ang pakay. Well, at least malinaw kung ano ang intensyon nila. Hindi kagaya ng mga nababalitaan ko sa dating apps na kunwari mabait, pero puro kahalayan naman pala ang alam. At least dito, alam mo na agad kung ano ang i-expect mo. Kung binubuenas ka pa, magkakapera ka. Ganon kasimple. Lahat ng taong nakilala ko sa mundong yon pare-pareho. Not until nakilala ko si Rico. Ang bukod tanging altar user ng hanap lang ay friendship. Weird.
Pero yun kasi ang nabavibe ko sa kanya. Mula sa kung paano siya makipag-usap, kaya EJ na parang tropa lang, hanggang sa kung gaano siya ka-gentleman sa akin. Lahat ng kilos niya, hindi ko nakitaan ng masamang motibo o hidden agenda. Dahil doon, lalo lang tumindi ang curiosity ko sa kanya. Popoy at Bea, naging madalas ang pag-uusap at pagkikita namin ni Rico. Halos naging magkaibigan na nga kami. May mga pagkakataon pa na nauutangan ko siya ng pera, lalo na sa tuwing kailangan ko ng panggastos sa paghahanap ng trabaho. Nahihiya na kasi akong humingi ng pera sa mga magulang ko nung time na yon dahil nga graduate na ako sa college. Dapat ako nang nag-aabot ng pera. Kaso, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napakailap ng opportunity sa akin. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Hindi ko tuloy magawa yung mga bagay na gusto ko. Hindi ako makabili ng mga magagarang damit. Hindi ako makapamasyal sa magagandang lugar. At hindi ako makakain sa mga mamahaling kainan. Maliban na lang kung kasama ko si Rico. Nakapagod din pala maglakad. Upo muna tayo saglit. Wait. Ayun! Doon may bench. Tara, bilisan mo, baka maunahan tayo. Sandali. Ay, nakakapanibago, no? Ha? Ang alin? Eto, yung mamasyal sa labas. Nasanay kasi tayo na nagtatago sa mga cellphone natin eh. Nasanay tayo sa virtual world na puro kamuntuhan. Ikaw lang, ako madalas akong lumabas. Di ikaw na. Ano kayang feeling na maging kagaya mo, no? Kagaya ko? Oo, yung maraming pera. Yung ginagawa lang pampalipas oras yung mga bagay na para sa aming mahihirap, hanap buhay na namin. Hindi naman ako pinanganak ng ganito eh. Pinaghirapan ko rin naman kung nasan ako ngayon. At saka, alam mo sa totoo lang, hindi din naman ganun kasi eh. Oo, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin, pero at the end of the day, wala rin naman akong cashier. So, useless din, di ba? Nasaan ang mga magulang mo? Wow, ang bilis mo ah. Gusto mo na kaagad magpakilala sa parents ko? Sira, nagtanong lang eh. Curious lang talaga ako. Saka na natin pag-usapan siguro. Medyo malungkot yung kwento eh. Dapat nagsasaya tayo ngayon. Pwedeng payakap? Dali na. O yan. Remind lang kita, hindi ka layuan yung bahay niyo dito. Baka mamaya may makakita sa inyo na kakilala mo. Hayaan mo sila. Kahit ganito lang sana, no? Kahit kayakap lang araw-araw, okay na. Malakas na makawala ng stress. Yakap lang? Bakit? Ano ba dapat? Ayaw mo nang mas mainit pa sa yakap? Sana siguro yun. Yan para-paraan Gusto lang palang humalik. Ikaw kasi, ayaw mo pang mag-first move. May tanong ako. Go! Ilan na ang na-meet mo in person na galing sa Twitter? 4? Kasama ka na dun. Kala ko naman sobrang dami. Hindi naman ako ganun kahayok, no? Tapos lahat sila talagang fan ng habol, ganun? Oo. Ano ba nga asahan natin sa mga yun? Pero hindi naman ibig sabihin no na nagpagalaw ako sa kanilang lahat. Ano lang? Dun sa 2 lang. Yung isa kasi bading pala. Gusto lang nang ipapakilala sa family gathering. Ikaw, ang tagal na natin nagde-date. Hanggang ngayon hindi ka pa nagpapakita ng motibo sa akin. Okay lang naman if ever. Kaya huwag ka na mahiya. In-expect ko naman na dun din tayo papunta eventually. Sige, pag-isipan ko next time. Alam mo, ikaw lang yung kakilala kong bigay ng pera nang walang hinihinging kapalit.
Uy, may kapalit yun oh. Hindi bigay yun. Utang yung mga yun. Ibig sabihin, babayaran mo ng pera. Matatagalan pa bago ako magkapera. Okay lang, hindi pa naman ako naniningil eh. Bakit nga ba hindi? Eh wala ka pang work, di ba? I mean, pwede mo naman akong singilin sa ibang paraan kung gusto mo. Gaya ng... Well, alam mo na. Para na rin maabswelto na ako sa'yo. So, gusto mo katawan ng ipangbabayad mo sa pera ko? Aha. Sus, gusto mo lang akong tikman eh. Siguro patay na patay ka sa akin, no? Lo, Alam mo, kung magkasundo man tayo isang araw at bigla tayong maging mas intimate sa isa't isa, wala namang kaso eh. Pero kung iaalok mo yung katawan mo kapalit ng pera ko, sorry. Hindi ako nagbabayad para sa ganito lang. bakit naman hindi? Hindi ko kailangan magbayad ng pera for the pleasure. I get what I want. Para namang insulto sa gandang lalaki at sex appeal ko kung magbabayad ako para lang sa sex, di ba? Okay. Sige, tignan natin. Sigurado naman akong one day, hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo. Gugustuhin mo rin ako makatabi sa kama mo. At pag dumating yung time na yon, hindi ako papayag na libre lang. Tignan natin kung sino sa atin ang unang bibigay. Popoy at Bea, mataas din ang bilib nitong si Rico sa sarili niya. Paniwalang paniwala siya na sobrang yummy niya na kahit sinong babae madaling bibigay sa kanya. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil ang dami nagkakandara pa sa kanya sa peking mundo na pinanggalingan namin. At isa pa, okay sige, aminin ko na, hot talaga siya. Alam niyo yung simple lang manamit pero kitang-kita yung hubog ng katawan niya. Kilalang kilala niya ang sarili niyang katawan at alam niya kung paano i-display yung mga assets niya. And for me, yun yung biceps, chest, at Adam's apple niya. Oh my God. I can't believe I'm saying this, pero every time na magsasalita siya, I can't stop looking at his neck. Yung pagsabay ng Adam's apple niya sa pagbuka ng bibig niya, hindi ko mapigilang ma-imagine na kausap ko si Lee Min-ho. At gustong-gusto ko siyang halikan sa part na yon ng katawan niya. Not now, but one day. Popoy at Bea, I made it a goal na mapasakin si Rico balang araw. Kahit pansamantala lang, kahit isang gabi lang. Siya lang ang nakapagbigay sa akin ng ganitong katinding desire. At hindi ko ma-explain kung bakit at kung paano niya nagagawa yon. Siguro dahil hindi siya easy to get? Or siguro na-enjoy ko lang yung challenge na makuha yung isang bagay na mahirap kunin. Sabi nga nila, we desire what we cannot have. And in my case, si Rico yon. He's been my ultimate goal para sa akin. Kumbaga, siya yung finish line ko. Sabihin niyo ng desperada ako, but I will do anything para mahulog sa mga kamay ko. Si Rico. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Alter. Popoy at Bea, para manabik sa akin si Rico, itinigil ko muna ang pakikipagkita sa kanya. Kailangan siya ang unang bumigay sa akin. Kailangan siya ang magmakaawang mahalikan ako at maranasan ang ligayang kaya kong ibigay. At alam kong isa sa mga bagay na pwede kong gawin ay ang hindi makipagkita sa kanya ng ilang araw o linggo. The more na hindi niya nararamdaman ang presence ko, the more nahahanapin niya ako. Dapat. Pero iba yata ang nangyari. Sa halip na manabik siya sa akin, ako pa yata ang nakakamiss sa kanya.
Ewan ko ba ako nung meron sa Rico na yon, but I'm pretty sure na hindi pa naman ako in love sa kanya. Nacha-challenge lang siguro talaga ako. Habang pinipigilan ko ang sarili ko na kausapin siya, mas lalong tumitindi ang pagkasabik ko sa kanya. Popoy at Bea, nilevel up ko ang seduction game ko para masigurong sa akin ang bagsak ni Rico. Umabot na ako sa point na nag-upload ako ng thirst traps para akitin siya. May time pa nga na nagkunwari ako na wrong send ng sexy picture sa kanya. Halos lahat na yata ng paraan ginawa ko na. Pero parang walang epekto sa kanya ang lahat. Minsan tuloy napapaisip na lang ako, ganun ba talaga katigas tong lalaking to? Talagang wala lang siyang gusto sa akin. Pero hindi pwede yun. Hindi ako papayag na matalo sa dare naming ito. Kailangan kong umisip ng iba pang paraan para maiparating kay Rico kung ano ang mamimiss niya kapag hindi pa siya kumilos. Hanggang sa isang mapusok na bagay ang naisipan kong gawin. So, may gusto ka pa bang kainin? Wala na. Sigurado ka ha? EJ, bakit pa dinala mo pa ako dito? Para makakain muna. Wala naman to sa usapan, di ba? Oo nga, wala. Ayaw mo nun? Nabayaran ka na, nakakain ka pa. Kahit wala namang sa usapan natin yung libreng food. Nasasayang kasi yung oras ko. O edi, ibawas mo na to dun sa oras na napagkasunduan natin. Nakakailang minutes na ba tayo? 37 minutes. O, ibawas mo dun sa 3 hours. Okay, fine. Chill ka lang muna dyan. Baka kasi may makakita pa sa atin dito. Okay. Sige, total mukhang atat na atat ka na eh. Magbubok na ako ng Grab. Buti naman. O yan ha, nabook ko na. Hintayin na lang natin. Saktong-sakto siguro pagdating niyan tapos na ako dito. Okay, mag-CR lang muna ako. Alright. Okay ka na ba dito? Yep, maayos naman to napuntahan natin eh. At saka nakapagbayad ka na, di ba? Hindi na rin tayo pwedeng umatras. So, saan mo gustong magsimula? Ikaw bahala. Pwede ako kahit anong gustuhin mo. Alam mo, Shailey, unang beses pa lang kitang nakita ng personal. Gandang-ganda na ako sa'yo eh. Talaga? Eh kaso, naunahan ako ni Rico eh. So, pinaubaya na lang muna kita sa kanya. Well, ngayon, solong-solo muna ako. Ubarin mo na tong t-shirt mo. Okay. Oops! Teka. Anong ginagawa mo? Hinuhubad ko na tong damit ko. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi pwede. Ako ang gagawa niyan. Ako ang magtatanggal ng saplot mo. Okay, as you wish.
Damn, girl. Ang ganda pala talaga ng katawan mo. Happy ka ba sa nakikita mo? Happy. Kung ganon, edi wag mong tignan lang. Gawin mo kahit na anong gusto mo. I love it. Masyado kang palaban. Kaya dapat palaban ka rin, baby boy. I love it. Sarap pakinggan. Ang alin? Yung baby boy? Yes. Lipat na tayo sa kama. Yes, let's go! Grabe ka, Shiley. Nag-enjoy ka ba? Hindi ba halata? Well, nag-enjoy din naman ako. Alam mo, ang swerte ng magiging boyfriend mo. I know. Nanliligaw ba sa'yo si Rico? Si Rico? Hindi ah. Bakit parang madalas kayong lumabas? Wala. Friendly date lang, ganun. So, walang namamagitan sa inyo? Wala. Wala pang nangyayari sa amin eh. What? Seryoso? Aha. And, alam mo, total napasok na rin naman sa usapan natin si Rico. May ipapakiusap ako sa'yo. Ano yun? Di ba, nakakapag-usap kayo minsan? Oo, bakit? Ikwento mo sa kanya kung gaano ako kagaling sa kama at kung gaano ako ka-yummy. Para ano? Para mainggit siya, ganun? Yes? Oo, para mainggit siya. At para mas lalo siyang masabik sa akin. So gusto mong pagnasahan ka ni Rico? Alam mo, I know naman na deep inside, may pagnanasa na siya sa akin. Gusto ko lang na mas tumindi yung pagnanasa niya hanggang sa hindi na niya mapigilan. Bakit ba humaling na humaling kayo kay Rico? Ang dami kong kilala sa altar na gustong-gusto siya. Ewan ko, basta merong kakaiba sa kanya eh. Hindi siya basta-basta lang. Ako, hindi ba ako sapat sa'yo? Okay ka naman. Iba ka, iba rin si Rico. Walang comparison. What if maging exclusive tayo? Huh? Exclusive? Ibig sabihin, hindi ka makikipagkita sa iba. Hindi rin ako makikipagkita sa iba. So commitment, yun ang gusto mo. Commitment, but not necessarily a relationship. Hindi pwede. Why not? Meron pa akong gustong gawin. At yun ay ang makuha si Rico. So kung tutulungan mo ko at magtagumpay tayo sa plano natin, baka pwede kong pag-isipan yung alok mo pagkatapos. Pag-isipan ko. Pero sa ngayon, sulitin muna natin to.
Popoy at Bea, inaamin ko, nagiging desperada na yata ako. But mischievous problems require mischievous solutions. And to be honest, hindi ko inakalang magre-resort ako sa ganung bagay para lang maisakatuparan ng balak ko. Pero wala akong pinagsisisihan. Kung merong hitting 2 birds with 1 stone, pues yung akin, hitting 3 birds with 1 stone. Nagkapera na ako, nakapagparaos na ako, at ang mas mahalaga, naisagawa ko ang balak kong inggitin si Rico. Siya pa rin ang end goal ko after all. Kung kinakailangan gumamit na ako ng mga taong malapit sa kanya, gagawin ko. At ginawa ko nga. Si EJ ang naging secret weapon ko sa huling plano ko. Pero wala pa rin eh. Matigas pa rin si Rico. Parang hindi man lang siya naapektuhan sa lahat ng kabaliwang pinaggagawa ko. Wala lang sa kanya ang lahat. Eventually, Popoy at Bea, tinanggap ko na lang yung pagkatalo ko. Napagod na rin ako eh. Na-realize ko na I am playing too much games. Ma-achieve ko man yung goal na gusto ko, ako pa rin ang talo sa dinami-dami ng panahon at enerhiyang nasasayang sa akin. At isa pa, unti-unti na rin akong nandidiri sa sarili ko. Ni hindi ko na matignan ang sarili ko sa salamin sa sobrang hiya. Kaya naman nag-decide ako na tigilan na ang lahat ng ginagawa ko. Nag-delete na ako ng account at nag-focus sa paghahanap ng trabaho. Pero kung kailan desidido na akong maging seryoso sa buhay, saka pa ako hahabulin ng mga kalat na naiwan ko. Paulit-ulit na nagparamdam si EJ sa akin. Gusto niya daw akong ligawan at maging girlfriend. At paulit-ulit ko ring sinabi sa kanya na wala akong balak pumasok sa isang relasyon. At hindi ko siya gusto. Halos 2 buwan akong pinasan kong pinasan ng delubyo ng walang sawa niyang pagtawag at pagte-text sa akin. Bago niya ako tuluyang sukuan. Masyado na yata akong ginabi. Sigurado mag-uusisa na naman ito si Mama. Saan ka galing? Ma, gising pa kayo? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Ano kasi medyo madami yung applicant na in-interview kanina kaya late na ako natapos. Job interview na naman. Opo eh. Sigurado ka bang job interview yung pinupuntahan mo? Oo naman, Ma. Meron bang nag-i-interview ng 10 oras ng gabi? Mga 8:00 na kami natapos, Ma. Hindi pa naman masyadong gabi yun. Kaso naabutan ako ng mahabang pila sa sakayan tapos traffic pa. Kaya, heto, sobrang ginabi na ako sa daan. Sinungaling kang bata ka. Totoo nga, Ma. Galing ako sa job interview. Galing ka sa job interview o nakikipagkita ka sa mga kliyente mo? Po? Ella, halika nga rito. Po, Mama? Pakita mo yung mga picture na pinakita mo sa akin kanina. Ma. Pakita mo, sabi. Okay po. Anong picture? Ate, may nag-send kasi ng mga picture sa messenger ko. Hindi ko kilala kung sino siya pero tinignan ko yung picture. Halatang-halata na ikaw kahit hindi kita yung mukha. Ano? Kaya pinakita ko kay Mama. Tinanong ko siya, di ba si ate to? At hindi ka pwede magkaila dahil alam kong ikaw yan. Pati yung itsura ng kwarto mo, kabisadong-kabisado ko. O ayan o, tignan mo. Ma, teka, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo sa akin, ha?
Nakakahiya ka, Shiley! Ba't mo binabalandra yung hubad mong katawan sa internet, ha? Para ano? Para sa pera? Ma, Hindi kita pinalaking ganyan, Shiley! Nakakahiya ka! ma, sorry. Hindi ko naman gustong gawin to eh. Gusto mo man o hindi ko pa rin matatanggap yung pinaggagawa mo. Lumayas ka nga! Po? Hindi ako papayag na may nakatirang maruming babae sa loob ng pamamahay ko. Ma naman! Doon ka tumira sa kliyente mong hayok sa laman. Ma, sandali. Wala akong pupuntahan. Ayoko matulog sa labas, ma. Please! Ma! Papasukin niyo ako, ma! Saan kaya ako pupunta nito? Kanina pa ako palakad-lakad eh. Try ko nga kay Rico. Hello, babe. Rico, busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Gusto mo ba ng kausap ngayong gabi? Pwede naman ako eh. Charlie? Umiyak ka ba? Rico, kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Pwede ka bang maabala? Oo naman. May problema ba? Rico, pinalayas ako sa amin. Ha? Nalaman ni Mama yung mga pinaggagawa ko. Teka, nasan ka? Pupuntahan kita. Nandito ako sa maliit na park malapit sa bayan. Sige, huwag kang aalis dyan ha. Hintayin mo ako. Thank you, Rico. Thank you. Magpasensyahan mo na tong kondo ko ha. Medyo makalat eh. Ano ka ba? Di hamak naman na mas maayos to kaysa maglatag ng karton sa bangketa. Sino kaya yung nag-send ng picture sa kapatid mo? Ewan ko. Kung sino man siya, magaling siya. Inalam niya talaga kung sino ako. Pati Facebook ng kapatid ko, alam niya. Napakawalang hiya naman nun kung sino man siya. Pero may kutob na ako kung sino. Ayoko lang maghinala muna. Anyway, hindi naman yun na mas mahalaga ngayon eh. Ang importante may matutulugan ka na. Safe ka na ngayong gabi. Thank you ah. Napakarami ko ng utang sa'yo. Doon ka na matulog sa kama. Dito na lang ako sa sahig. Teka, wag. Ako na lang dito sa sahig. Ikaw na dyan sa kama. Nakakahiya naman eh. Nakikitulog na nga lang ako. Shiley, hindi ko kaya matulog sa malambot na higaan knowing na may isang babae na natutulog sa sahig. Okay. Wait, palitan natin yung kumot mo. Uy! Sorry. Natapakan ko yung rug, nadulas ako. Okay lang.
Rico, medyo mabigat yung pagkakadagan mo sa akin. Ganun ba? Sorry. Pwedeng makishower? Pwede. Pero mamaya na. Ha? Total, nandito na rin tayo. Lubos-lubusin na natin to. Rico. Shiny, I know medyo vulnerable ang feelings mo ngayon at ayoko mag-take advantage. Pero sorry, di ko na mapigilan eh. Okay lang. Kung sakaling may gawin man ako hindi mo magugustuhan, magsabi ka lang ha. Sorry, hindi pa pala ako kumakain. It's okay. Pa-deliver muna tayo para makapaghapunan ka na. Okay. Sorry, panira ng moment. Okay lang. Mag-shower ka na para sakto pagdating ng food kakain na lang tayo. Thank you, Rico. Thank you talaga. Popo at Bea, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Muntik na may mangyari sa amin ni Rico nung gabing yon. Yes, muntik lang. Nagibabaw pa rin yung pagiging gentleman ni Rico. Hindi siya nag-take advantage sa akin dahil alam niyang I'm on my weakest. At hindi magandang samantalahin ang kahinaan ng isang tao, babae man o lalaki. I guess naging mas malinaw na sa akin kung bakit ako hibang na hibang sa kanya. It's not his looks, not his sex appeal, but his values as a man. Dalawang mundo ang ginagalawan ko eh. Isang peke at isang totoo. Isang virtual at isang actual. At sa dalawang mundo na yon, wala akong nakita maski isang kagaya ni Rico. Very ironic nga lang kasi sa peking mundo ko pa unang nakilala ang isang totoong tao. Popoy at Bea, tinulungan ako ni Rico na unti-unting makaahon sa buhay. Tinulungan niya ako kung paano sumagot sa mga job interview until eventually natanggap na ako sa trabaho. Nag-share kami sa condo unit niya at nasaksihan ko kung gaano siya kaayos sa sarili niyang bahay. At kung gaano siya kagaling sa pagmamanage ng buhay niya. Oo, paminsan-minsan may mga araw na wala siya sa kondisyon, lalo na kapag maghapon siyang nababad sa online games. Pero overall, napaka-organized ng buhay ni Rico. And it made me want to be part of that life. Mabuti na lang, hindi siya nagdamot sa aspetong yon. Oo, Popoy at Bea, eventually ay naging part na rin ako ng buhay ni Rico. Sa ilang buwang pagsasama namin sa isang bubong bilang housemates, ay na-promote na rin ako bilang girlfriend. At sa bawat araw na kasama ko siya, ay may panibagong bagay akong natutuklasan tungkol sa kanya. Babe, anong ginagawa natin dito? Ba't tayo nandito sa kulungan? Babe, di ba gusto mo makilala yung parents ko? Oo. Babet, may bisita ka. Sir, anak mo. Mukhang may mamanagangin ka na. Pa. Uy, anak. Anong balita?
Eto pa, ayos naman. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw Medyo na-busy sa buhay eh. Wala yun anak. Ang mahalaga, nasa maayos na kalagayan ka. Nga pala pa, si Shiley po. Girlfriend ko. Uy pa, ba't naman kayo natatawa dyan? Kasi anak, ngayon ka lang may pinakilalang girlfriend sa akin eh. Natutuwa lang ako. Babe, si Papa nga pala. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Iya. Alam mo, gabi-gabi tuwing nagdadasal ako, palagi kong hinihiling sa Diyos na una, sana makalaya na ako. Pangalawa, sana kung may makikilala mong babae na mamahalin tong anak ko, sana hindi kagaya ng mama niya. Pa, huwag niyo na masyadong isipin si Mama. So huwag kayong mag-alala. Kasi magkaiba sila ni Shiley. Mas masahol pa to kay Mama. Huy, teka, anong mas masahol? Hindi ako makarelate. Puro ka talaga kalokohan, no? Ay, dala nga pala namin itong mga pinabili niyong gamit pa. Ito yung mga kailangan niyo sa crafting dito sa loob, tama? Oo, anak, salamat ha. Pero wala ka bang dalang goods dyan? Yung favorite ko. Siyempre naman po. Ito, kaupyang baboy. Yun. Marami-ramihan pa. Pang 1 linggong supply niyo yan. Ano pang 1 linggo? 1 araw lang ubos na sa akin to. Ay, sa wakas nakauwi rin. Dami natin pinuntahan ngayon Magluluto pa ba ako ng hapunan, babe? Ano bang pwedeng lutuin dyan? Wait, titingnan ko sa ref. Ibababa ko lang tong bag ko. Ako na titingin. May karning baboy pa rito, tsaka bangus. Anong gusto mo? Parang gusto ko ng sinigang. Okay, lalabas ko na tong baboy para mahiwa na. Nangyari sa'yo. Bigla-bigla ka na lang yumayakap. Bakit? Masama ba? Siyempre hindi, pero okay ka lang ba? Sobrang okay. Gusto mo pala ng yakap, ha? Alam mo, babe, sobrang na-amaze ako sa'yo. Huh? Bakit naman? Sa kwento ng buhay mo, sa mga pinagdaanan mo. Ngayon, unti-unti ko nang nalalaman ng lahat. So, hindi ka ba nata-turn off? Lalo na sa kwento ng family ko? Hindi Ang strong mo nga eh. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyari sa family nyo, heto ka, pilit na inaayos ang buhay mo. Thank you. Pero babe, pwedeng malaman kung bakit nakulong yung papa mo? Ganito kasi yun, babe. Ang kwento niya sa akin, naging sila ni Mama dahil lang sa tawag ng laman. Hindi talaga sila in love sa isa't isa. Parang friends with benefits, ganon? Parang gano'n na nga. Hanggang sa nabuo ako. So, kinailangan nila magpakasal. Pero dahil hindi sila in love sa isa't isa, nangaliwa si Mama. Ilang beses silang nahuli ni Papa. Pero dumating yung time na hindi na nakapagpigil si Papa. Nag-away sila ni Mama.
Malalang away hanggang sa napatay niya. Kaya, ayun, ando siya sa kulungan ngayon. Sorry. Okay lang, babe. So, ayun, yun ang kwento ng buhay ko. Ang lungkot, di ba? At yun din ang dahilan kung bakit hanggat maaari ayoko sanang ibigay ko kani-kanino lang yung katawan ko. Kung gagawin ko man yun, gusto ko dun lang sa taong kilala talaga yung pagkatao ko. Yung mahal ko, ganun. Thank you, babe. Salamat sa pag-share mo sa akin ng kwento mo. Salamat din sa pakikinig. Paano ba yan? Ngayong alam ko ng kwento mo, pati na yung buong pagkatao mo, pwede na ba? Hinintay mo talaga tong pagkakataon na to, na? Oo, kaya akala ko nga hindi ka attracted sa kaseksihan ko eh. Yun pala, may mas malalim kang dahilan. Love you, babe. I love you too, Rico. At habang tumatagal, mas minamahal kita. Popoy at Bea, napapabuntong hininga na lang ako. In a good way, ha? Because I am one lucky girl. Biruin mo, pinagbalakan ko na ng masama si Rico. Ginawa ko ang lahat para makuha ang gusto ko sa kanya. But he gave me more than what I want. He gave me love. Yung totoong love. Hindi virtual, at mas lalong hindi puro tawag ng laman lang. Hindi ko mapigilang mamangha sa mga bagay na nalalaman ko kay Rico. Napakamahiwaga talaga ng buhay, ano? Gumagawa tayo ng profile sa social media para maging representation ng mga sarili natin. Pero iba naman ang pinapakita natin sa social media at iba rin tayo sa totoong buhay. Minsan naman, hindi natin namamalayan na nakakagawa tayo ng mga outer persona natin para takpan yung madidilim na part ng buhay natin. Without knowing na yung madidilim na part na yon ay essential part ng buong pagkatao natin. Popoy at Bea, going strong pa rin ang relationship namin ni Rico. And I don't think matitibag pa kami sa sobrang tibay ng pagkakabuo ng relasyon naming dalawa. Nakapag-reconcile na rin pala ako kina mama. Medyo may konting ilang pa rin, but I'm happy na nakakatulong na ako sa kanila financially, sa malinis na paraan. At kung sino man ang nagpadala ng malalaswang litrato ko kina mama, thank you na lang. Kilala ko kung sino ka. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi mangyayari lahat ng magagandang pagbabago sa buhay ko kung hindi mo ginawa yon. Sana matagpuan mo rin yung klase ng pagmamahal na natagpuan ko. Ipagdarasal kita. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea, ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Madilim man ang nakaraan ko, sana ay naging mabuting impluwensya pa rin ako sa mga listeners ninyo. Sumasa inyo, Shaylee. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Alter. Bubukas tayo ng microphone. Dami ko na sinabi, ha? Sana narinig nyo yung komento ko. Nakasara pala yung mic. Pero hindi, magta-time check lang naman ako. Oras na natin to 11 minutes makalipas ang 2:00 ng
hapon at yan nga po ang pagtatapos. Napaganda kahit papaano ang pagtatapos at meron tayong natutunan sa kwento ni Shaylee. Ayan, si Shaylee kasama si Rico. Ayan na merong pinasok na site sa Twitter pala yan, yung Alter. Okay, marami naman kasi mga hindi lang pala siya parang dating app, Bea. Hindi ba siya ganun? Kasi hindi ko alam yan, yung Alter. Hindi, parang ito talaga, naghahanap ka ng customer mo, yan, para mapadalhan ng mga videos. Content, kung tinatawag nila. Oo, content. Diretso na natin. Okay, sexual content, panghanap buhay. Ayan, tapos hindi rin required na ipakita ang mukha. Yung mga ganyan palang, may mga ganyan palang klase na ngayon. Correct. Ang narinig ko, akala ko biruan lang yan. Doon sa iba kong kakilala na parang alam ko, lalong-lalo na, Bea, parang biglang nag-boom yan nung nag-pandemic. Hindi makalabas ang mga tao. Diba? And naghahanap yung iba ng entertainment na katulad nito. Kaya may bumibenta kahit hindi lang sa Twitter, pati sa Instagram yata may mga offer na ganyan. And then parang ililid ka sa, sabi ko, talaga nabebenta? Sabi ko, pagka nabenta ba, magkano ba? Ganyan, nagtanong-tanong din ako Bea. Kaya sabi ko, okay, so meron talaga. At medyo nag-boom siya nung pandemic. Ewan ko lang ngayon na medyo sana nga patapos na yung ating mga lockdown. Ika nga. Okay, ayan, pero yun na nga po nangyari kay Shaylee na anong tawag mo dyan, content provider. Ayan, bebenta ng kanyang content. Ang masakit lang, yung nahuli siya ng kanyang nanay. Kung kailan, tapos naman na siya doon sa, doon sa mga kalokohan na yun. Yes, iniwan na niya. Pero nag-worry din ako, Bea, habang ginagawa niya yung pag-alter niya. Kasi it seemed like she's enjoying it. Diba? Yung sex na nakukuha niya roon, parang ang dating sa akin, ano ba mangyayari dito kay Shaylee? Magiging ano ba siya, nymphomaniac kung tawagin? Parang hindi naman. Oo, parang hindi naman. Well, actually, hindi, nag-worry nga ako kanina kasi bata pa siya nung sinimulan niya to Well, actually, Popoy, etong alter na to, well, bukod dun sa na-discover nga natin na pwede palang pagkakitaan ito, marami ring gumagawa ng account dyan, base sa impormasyong nakuha ko, hindi naman para magbenta lang, kundi para mag-express ng kanilang mga side ng sarili nila na hindi nila pwedeng i-express sa normal na pagkakataon o normal na senaryo. Yung kumbaga meron kang deep, dark personality or parang personality na parang feeling mo hindi matatanggap ng mga, alam mo yun, ng mga kaibigan mo, ng mga kapamilya mo. Kaya nga itatago yung mukha, pero ipapakita mo yung mga gusto mong ipakita. Yun nga, pwedeng yung mga sexy content, o di naman kaya... Parang si Rico, yung boses niya. Parang si Rico yung boses niya, di ba? Boses ang puhunan and everything. Pero wala namang pinapakitang kahit anong katawan and everything, pero bentang-benta si Rico. So, alam mo yun, kaya nga totoo yung term na alter kasi parang naging alternative world nila ito. Okay. So, ibig sabihin nito, Bea, kasi sa lipunan natin, sa society, ang medyo tanggap natin, yung mga profile pic natin sa Facebook, yan dito sa Facebook, sa Instagram, 'di ba? Nandiyan yung mga picture mo, picture ng pamilya mo, picture ng mga kapatid mo, 'di ba? Ng jowa mo, okay lang ilabas diyan. So, yung pala mga nagpupunta dito sa altar, mostly, if not all, 'di ba? Mostly ay kumbaga prim and proper ako sa Facebook, sa Instagram. Malinis ako pero pagkadating dito, nandito yung naughty side. Nandito yung medyo dirty ang dating yan. Ito talaga dirty, daring. So ibig sabihin ba noon saan doon yung totoo? I don't think kailangan pa natin malaman yung totoo. Totoo rin naman kasi makikita mo sa Facebook. At totoo rin naman itong hidden
anong tawag mo rito, yung mga hindi niya nga mailabas, yung sabi mo kanina, no? Yung mga frustrations and everything. Although, etong si letter sender natin, hindi naman siya actually sexually driven nung gumawa siya ng account niya na Alter. Ang naging driving force niya was actually money, no? Sinabi naman niya, it's just the pera lang talaga. I mean, alam mo yon, kumikita ako ng pera, pero somehow, hindi ganun ka-effort gaya nung papasok ka sa trabaho, alam mo yon. Although naghahanap naman siya ng trabaho, no? Pero ang gagawin lang niya is kailangan naman niya mag-picture o kaya mag-video. Hindi naman kailangan ipakita yung mukha and everything. So, na-addict siya doon sa, alam mo yon, sa pasok ng pera na somehow effortless para sa para sa part niya. Nagamit niya yung kaseksihan niya, kumbaga, doon sa para kumita ng pera. Nagkataon lang, Popoy, na medyo eto lang yung gusto ni Shaylee, pera-pera lang tayo. Kaya lang sa naging takbo ng mga pangyayari, parang humukay pa siya ng napakalalim na diba? No, next level pa, nag-next level pa. Oo, nag-next level pa, humukay pa siya ng ikakalaglag niya. At yun nga, kapag ka, Popoy, ni-reveal mo na yung sarili mo doon sa ibang tao sa outer world na yon. Nakipagkita siya kay Rico. Buti na lang, matinong tao kahit papaano si Rico. Ang naging problema natin, yung EJ. Si EJ. Mga kabarkada, kung ikaw gagawa ka ng mga ganyan, akin ba yun? Aray. Kung ikaw gagawa ka, feeling ko hindi akin. Okay naman ako. Parang sa'yo. O hindi akin, sa'yo galing. Okay na okay ako, hindi ako nawawala-wala. Sa'yo yan, Popoy. O ayan, di nawala. O nasasabi ko, ngayon kamarkada, kung ikaw, bet mong gumawa ng ganyan, ng alternative person mo, alter ego mo and everything, kailangan i-assume mo na right from the start na na posibleng kumalat kung ano man yung isi-send mo privately kung kanino man. Or kung ano man yung inilagay mo sa internet, utang na loob, i-assume mo na pwedeng kumalat yan. Kaya alam mo, huwag kang magpakakampante na kahit hindi nakita yung mukha mo, meron at meron pa rin possibility na ma-reveal yung identity mo. Kaya kabarkada, walang masama maging daring, maging yung parang i-embrace mo yung sexuality mo, i-embrace mo yung passion mo for anything down and dirty and naughty, just as long as ingatan mo pa rin yung sarili mo. Yeah. Protektahan mo pa rin yung sarili mo. And ito ang isa pang i-assume mo kamarkada, no? Marami dyan ang hindi titignan yung art side ng gusto mong i-express, ang titignan niyan kabastusan. Kaya kailangan hindi ka rin malambot na, alam mo yon, yung madaling masindak o kaya madaling masaktan o kaya madaling mayanig. Kahit anong ilagay mo sa internet, i-assume mo na marami at maraming masasabi ang mga tao. Mababastos at mababastos ka, lalo na kung pwedeng tignan in a different way yung ipopost mo, yung mga sexy photos, bikini photos, mga nudes, semi-nudes, ganyan-ganyan. Kailangan i-ano mo na hindi lahat ng tao titignan yan as a form of expression, as an art. Meron titignan yan as kahalayan at kabastusan, and you have to be ready for it. Oo, ganyan, may mga nakikita tayo niyan na kumbaga nagmo-model, 'di ba? Nagmo-model sa nude art, may nude pics nga, ayan. Pero when we say nude naman kasi, I mean, may nakatakip pa rin. Sabi mo nga hindi titignan yung artistic side. Marami ho talaga sa atin yung ganun. Plus, yung pagiging judgmental ng society. 'Di ba? Kasi yung iba, kaya nila ginagawa yan, it's because pinagtrabahuhan nila na mapaganda ang kanilang katawan at may naka-appreciate na isang artistic na photographer o kung sino man, 'di ba? Kahit matino, hahaluan talaga ng kahalayan. You expect that. 'Di ba? Kasi binalatan mo kumbaga yung sarili mo sa harapan nila eh. Pero kapag totoo yung sabi mo, no, pagka mahina ang loob mo, don't do it. Kasi kapag nakarating sa magulang mo, unless alam nila, nakarating sa kapatid mo, unless informed sila na I'm doing itong artistic na ganito, some people may find it bastos, pero para sa akin it's just art and it's only to earn money, 'di ba? Okay lang 'yun.
'Di ba meron kang support system, pero dito sa nangyari kay Shaylee, wala naman siyang ganun. Kasi alam niya na medyo nandun sa side na, teka nak, ba't ka maghuhubad para kumita ng pera? Teka, bakit ganito? 'Di ba? Kahit na hindi mo naman ipinakita ang lahat. Pero nandun pa rin ang judgment ng tao. May explanation ka o wala, may support system ka o wala. Basta ikaw ay kinulang ng saplot na damit na suot, ay, alam mo na sasabihin ng ibang tao dyan. 'Di ba? Makakalkal na ang buong buhay mo dahil sa nagpakita ka. Tapos ang tingin pa sa'yo, no? Ang tingin pa sa'yo ng iba is, uy, pwede ko mabayaran to para mapaghubad. And even more than paghuhubad, ang hihingin ko sa kanya. 'Di ba? O kaya pwedeng meron din naman kasi nag-o-offer ng ganon. Aminin naman natin. Iba din, iisipin, alam mo yung Popoy, may mga tao dyan, maayos naman, may maayos sa trabaho, gusto lang talaga niyang mag-post ng sexy tearing and everything. Ang iisipin ng marami dyan, uy, easy to. O kaya, uy, nakarami na to. Easy to get. Uy, ano to, maluwag na to, wala na to. Oo, mga ganon, ganun naman. Uy, totoo po, ganyan mag-isip ang mga tao, ganyan ka-judgmental ang mga tao. Pero itong tatandaan nyo, kamarkada, aminin nyo, marami dyan sa comment section, napa-comment na rin kayo, napa-bash na rin kayo sa mga tao, lalaki, babae na nagpo-post ng medyo sexy daring. Itong tatandaan nyo, kung ano man yung i-comment nyo dyan, kung ano man yung nakita nyo o napansin nyo dyan, reflection niya ng pag-uugali nyo, reflection niya ng pagkatao ninyo, hindi nila. Nag-post sila as a form of expression of themselves, pero hindi nila hinihingi yung anong tawag dito, yung opinion o kabastusan mula sa'yo. Hindi sila parang sino bang magpo-post para lang bastusin, Popoy? Sino bang nagpo-post para lang maliitin o para lait-laitin, para ibaba ang pagkatao? Wala naman, 'di ba? Nag-post sila kasi pero alam mo, Bea, meron din naman kasi nagpo-post na yun na yung nagsisilbing invitation. Di ba? Ito na invitation. Ganito na ako. Ayan, you want to see more? Want to experience more? Ayan, subscribe, like, message. Di ba? May mga ganyan na eh. Ganyan sa internet ngayon eh. Tawag na. Ganon. Kaya ganitong... Kaya nga kailangan yung alamin, kamorkada. Tingnan nyo muna kung ano ba talaga yung tao na yun bago kayo mag-comment o bago kayo makipag-engage sa mga comment section, sa like, sa subscribe na ganyan. Tingnan nyo muna kung sino ba o ano ba ang target market nito? Ako ba o hindi? Kung hindi ako, lalayas na ako. Okay? Pero kung ako ang target market nito, okay, let's go, let's play. Diba? Parang sabi ni Marvin, tignan mo, Bea, sabi ni Marvin, Talking Tom lang po ang pinaglalaroan ko sa cellphone. Diba? Talking Tom, yung pusa na ginagaya yung suot mo. Sige to, sige Marvin, lokohin natin ang mga sarili natin. Talking Tom ka pa, lowest sabi ni, 700 daw. So Alexis Mark, role-playing account. It's actually a Gen Z thing. Pero naggaganyan na ako before nung matuto ako mag-FB nung high school. Role-playing account? Anong ginagawa pag role-playing account? Oo. Ano yun? Kunyari ikaw si Rizal, ikaw si Maria Clara, ganyan. Pero iba pa yun sa iba pa yun sa, anong tawag dito, sa cosplay ha? Iba yung role-playing sa cosplay. Iba yun kasi ito walang costume to. Pakalinaw nga, Alexis Mark. Oo. Ay, teka si Marvin, sabi niya, iba-iba ang range ng bayad sa Telegram. O sa Telegram din pala, nabanggit to kanina ni Shaylee sa kwento, di ba? Depende sa need mo, sabi ng ka-work ko. Yun, sabi ng ka-work niya, pero alam na alam niya. Yun daw yung may lowest 700. Okay. Sabi nung ka-work ko, kunwari, pero ako po talaga yun. Uy, teka lang po, ipitiin natin. Si Kim Boy Junicio, nagpadala siya ng 22 new Taiwan dollars. Oh, thank you so much. Kim Boy Junicio, sana nanonood ka pa rin. Ayan. Thank you. Si Rico Sanchez nagpadala ulit ng 50. Sabi niya, buti na lang mabait si Rico. Yung kapakayo niya. Ingatan niya mabuti si Rico. Rare na lang talaga ang matino na Rico. Ayan. Yeah. Palakpakan nga pala muna natin si Rico dito sa story natin. Correct. Dahil hindi siya nag-take advantage, hindi nag-iba yung tingin niya kay Shaylee, although pareha sila nandun sa platform na yun.
naghahanap buhay. Yung isa sa boses niya, yung isa naman sa sexing katawan niya. Ayan, pero halos nandun na rin eh. Parang ibinenta na nga rin talaga ni Shaylee yung katawan niya kasi nagpabayad siya kay EJ. Tama? Kay EJ, tsaka pero, may parang mga 4 pa raw eh. Na ano eh. Pero alam niyo, kamarkada, in a world full of EJ, be a Rico, please. I mean, hindi ko pinagtatanggol yung mga tao, mga babae, mga palalaking gumaganyan na nagbebenta ng katawan and everything. Yes. Hindi nila ginawa yan dahil sa masama yung kaloob-looban ng ano nila. Yes. Nila. Ginawa nila yan dahil may pangangailangan, kamorkada. Alam mo yun, lalo na financial. So, yes, inopen nila yung pinto para sila mabastos or whatever, pero palagi niyong tatandaan, tao pa rin yan. Okay? Hindi yan hayop. Kailangan nyo pa rin, kahit papaano, bigyan pa rin ng respeto yan. Kasi kaya nga nasa altar yan eh. Kasi hindi yan yung tunay na sila. Kailangan lang nilang ilabas yung ganyang pagkatao dahil na rin sa pangangailangan. Okay? Although, Bea, I cannot fully agree doon sa sinabi mo. Yes, siguro, kahit nga ako, pwede ko magawa yan. For a limited time. Diba? For a limited time. For a limited time only. For a limited time only para mas mahal ang presyuhan. Hindi. Ibig sabihin ko, siguro magagawa ko yan for a limited time, pero I will not try to enjoy na binibenta ko yung pictures ko, binibenta ko yung performance ko, nagpapabayad na ako para sa sexual pleasure ng iba. Magagawa ko yan siguro for the right reasons. Diba? Halimbawa, merong may sakit sa kapamilya ko. Diba? Tapos, walang-wala talaga. Walang-wala talaga yung para sa mga anak ko, especially para sa mga, though hindi ko gina-justify, for emergency use only. Sabi nga, di ba, for emergency use only. Sige na, buksan mo na ito. Pero for a short period of time, pagkatapos nun, habang ginagawa mo yun, kailangan naghahanap ka na rin ng ibang mapagkukunan na matino. Dahil hindi naman sa mababa ang tingin ko sa kanila. It's just that, syempre, gusto natin maging maayos pa rin tayo at pagka binalikan natin yung naging buhay natin, hindi tayo binayaran ng kahit sino para tumihaya sa harap natin. Hindi tayo binayaran ng kahit sino para hubarin ang damit na okay naman ang pagkakasuot sa atin. At hindi tayo binayaran ng kahit na sino para humalinghing at magkunwaring nasasarapan sa isang bagay na hindi naman naaayon sa kalooban natin. Diba? Kasi that's going to be traumatic in the future. Diba? That's going to be traumatic in the future kapag pinagtagal mo na ganito, kailangan kong humalinghing, kailangan kong pakita sa kanya na nag-enjoy ako to get paid. Diba? To get paid. At ano pa, nandun pa yung risk na magkasakit ka, ang dami-daming risk dyan, at especially nga yung pagkakasakit. Yun yung pinaka-delikado sa parting yan ng pagbebenta ng laman. Kaya habang may oras pa, sana dun sa mga nandun pa sa ganyang hanap buhay, nagbebenta talaga. Nang sinasabi nila kasi mahirap kami, wala kami makain, or ang kinakatwiran na nga sa iba, bakit Bea, bakit Popoy, kayo ba magpapakain sa akin? Kayo ba magpapalamon sa akin? Kumusta ba yung lifestyle na niyayakap mo ngayon? Baka naman nagpapabayad ka nga, kasi gusto mong i-maintain yung kondo na hindi mo naman kaya. Diba? O kaya gusto mong i-maintain yung lifestyle na alam ng pamilya mo na nag-oopisina ka pero hindi naman talaga kung kani-kanino ka nakikitulog, nakikipagsiping. Diba? Yung mga ganoon na bagay, yung ba talaga yung buhay na gusto mong malalaspag ka ng maaga niyan? Papangit ka, magkasakit ka, paano sila? Na mga umasa na meron kang magandang binubuo, di ba mas kawawa sila in the long run? Correct. Di wala na ako nasabi. Pero Popoy, yung yung role-playing keme-keme na sinasabi, yun daw yung altar, pero sa FB naman. O di ba? Kumalat na pala, hindi lang pala sa Twitter, sa FB naman, meron ding pa-altar, pero ang tawag, role-playing. Diyos ko, alam niyo, kamurkada, una sa lahat, maraming salamat kay Shaylee sa pagsusulat kasi parang somehow na-open yung eyes natin sa isang mundo. Hindi namin sinasabing puntahan nyo, ha? Ang sinasabi lang namin is
it gave us an idea na meron palang such world. Altered world sa Twitter and sa Facebook. Ako hindi ko alam pa, ngayon ko lang nalaman to dito sa letter sender natin. Kaya, mamaya i-explore ko na. Charinggola ka. Hindi, kamarkada, maganda rin na aware kayo sa mga ganitong bagay para hindi kayo mangmang, para hindi kayo ma-shock, at para hindi kayo mabiktima kung sakali man ng mga, alam mo yun, gagamit ng mga ganito para mambiktima ng ibang tao. So, kailangan talaga, may alam tayo kahit paano tungkol sa mga ganitong bagay. Anyway, mga kamorkada, oras natin po, 2:31 na, pasalamatan na natin yung mga gumanap sa drama natin for Tuesday, finale episode ng Hotness Overload. Maraming salamat. Kaya Ken Sancero, gumanap na Shaylee. Buti naman nakapagpahinga si Cindy Bacena sa paghalinging. Oo nga. Ang gumanap na Lee Min-ho Kuno, Rico, Dan Capuchon. Ang gumanap na EJ Walang Yaka, Warnie Alagaw. At si Mood Raquel, si Jamie Rubio. O diba, naging inosenteng kapatid si Cindy Bacena sa katauhan ni Ella. And of course, andyan si Pudra Obed, Jag Kamat, at yung lasing na jail guard, Makoy Marcos. At ang nagsulat ng kwentong to, Warlie Alagaw. Abangan niyo po, magkaka-alter na si Warlie. Charing! At ang nag-edit, Joko Loco, isa rin to, magkaka-alter na rin to. Charinggola ulit. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan. Ay nako, maraming salamat sa isang buong linggo na pinagsamahan natin. At syempre, lalong-lalo na dito sa mga may init na araw na ating pinagsaluhan. Thank you. Ito nga po ang kabuuan ng Dear MOR Hotness Overload dito sa ating programa na taon-taon ninyong inaabangan. Sana po nag-enjoy kayo. Sana may mga natutunan kayo. Hindi lang naman po yung pleasure, di ba? It's the wisdom that counts. Yan ang adhikain natin dito sa Dear MOR. Kaya naman po para sa mga kwento ninyo, welcome na welcome yan na ipadala nyo sa amin dito. I-private message nyo lamang po sa Facebook, sa official Facebook page namin, sa Dear MOR fan page, o kaya sa dito sa MOR Manila. Yan, fan page natin. Facebook page. Okay. Yan mga kapamilya, maraming salamat po. Ang Spotify natin bukas, tsaka sa linggo, tutukan nyo po yan, Dear MOR the podcast sa YouTube. Mag-review po kayo. May exam tayo next week tungkol sa mga story ang na-miss natin. Ayan, at syempre maraming salamat din sa ating napakasipag na producer na si Sir Makoy. Ayan, thank you so very much. At kay Chan Palma, pasalamatan natin at kawawa naman. Kawawa naman. Yeah, isa rin sa mga dramatista natin yan si Chan, na bonggang-bongga rin ng mga papel. Ayan na, wala na. Nagpasalamat na tayo, wala nang batian ng happy birthday, wala namang pa-stars. De joke lang. Happy birthday, Chan Palma. Happy birthday. Sana happy ka. Yan. At syempre, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Beatrix. Ngayon, balik Bea na po sa Monday. See you all. Ayan, at syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, please, stay happy.